Typhoid fever symptoms ng anak kong 4 years old. Ano nga ba ang typhoid fever? Ang typhoid fever ay isang seryoso at mapanganib na infeksyon na dulot ng bakterya na tinatawag na Salmonella typhi. Ito ay eksklusibo sa tao, ibig sabihin, tao lang ang pwedeng magdala, magkasakit at magpasa nito at hindi ito nanggagaling sa mga hayop. Ano ang mga sintomas ng typhoid fever? Una, mataas na lagnat na tumatagal ng ilang araw o linggo. Matinding sakit ng ulo, panghihina at madaling mapagod, kawalan ng gana kumain, pananakit ng tiyan, constipation, diarrhea at pagsusuka sa ilang kaso. Sa mga bata, minsan ang unang napapansin ng magulang ay mataas na lagnat, sobrang pagod o pananakit ng ulo. My 4-year-old son's experience. February 26, sa tanghali pa lang napansin ko na irritable na siya at kinagabihan mga 7 PM bigla siyang nagsisigaw, nagwawala siya kasi sobrang sakit daw ng ulo niya. Grabe ang iyak niya nun, first time ko makita yun as in sobrang sakit daw, pinapalo niya ang ulo niya. Pinainom ko siya ng paracetamol, wala pa siyang lagnat nito. Matagal na wala ang sakit sa ulo niya kaya sobrang kinabahan ako. Pero nakatulog din naman siya at dito na nagsimula yung nagsisigaw at sumisipa siya habang tulog. May sinasabi siya at hirap siyang gisingin. February 27, dito na siya nilagnat, 38.7 agad ang temperature niya. Pinainom ko siya ng gamot, medyo matagal bago bumaba ang lagnat niya. Bumababa naman ang temperature niya ilang oras pero later on tumataas ulit hanggang February 28 yun at napansin kong matamlay na talaga siya. March 1, pina-check up na namin siya sa hospital. Nagpa-lab test kami, CBC at urinalysis. Akala ko nga may UTI siya. Then based sa result ng CBC, mababa ang white blood cells. At sa sinabi kong symptoms niya na sobrang pananakit ng ulo at pabalik-balik na lagnat, positive nga siya sa typhoid fever ayon sa doktor. Niresetahan ng anak ko ng antibiotic for 1 week at ilang gabi din yon na nagsisigaw at sumisipa siya habang tulog. Parang nagwawala dahil siguro sa bakterya at sa sobrang taas na lagnat. Pero 2 days after niya makainom ng antibiotic sa awa ng Diyos, hindi na siya nilagnat hanggang sa matapos na ang 7 days. Ang typhoid fever ay may incubation period. Ito yung panahon kung kailan pumasok na ang bakterya sa katawan pero wala pang sintomas. Umaabot pa ng mga 1 to 2 weeks o higit pa bago lumabas. Nagpaparami kasi muna sila bago umatake. So kung ngayon nilagnat ang anak mo, posibleng last week pa siya nahawa, depende. Saan nakuha ng anak ko ang typhoid fever? Mga 1 week before lumabas ang symptoms niya, nakakain kasi siya ng hilaw na lechon manok. And it's my fault kasi di ko tinikman muna, siya ang unang nakakain. Yung karaniwang bakterya na salmonella na galing sa manok o hayop, sa tiyan lang natin nagwawala kaya nagdudulot ng pagsusuka at diarrhea, which is hindi naman ito nangyari sa anak ko. Pero yung Salmonella typhi, yan ang nagdudulot ng typhoid fever. Mas matindi ito dahil sa dugo mismo ng tao ito nabubuhay at kumakalat, kaya diretso mataas na lagnat at pagdidelirio ang epekto sa anak ko. Siguro isa sa mga naghahanda ng manok ay may typhoid at since hindi naluto ang manok at nakain niya kaya nahawa siya. Bihira lang kasi kami lumabas ng bahay at bihira lang din bumili ng lutong pagkain sa labas kaya yun lang ang naisip kong dahilan. Tips din mga mamis, first lagnat pa lang ng anak nyo, dapat ilista nyo kahit sa notes lang sa CP. Anong date nagsimula, anong oras, gaano kataas ang lagnat, at ang oras na pinainom mo ng gamot para madali mong ma-monitor. At ilista lahat ng symptoms, kung matamlay siya, irritable, masakit ang ulo. Kung di pa masyadong nakakapagsalita, tanungin nyo isa-isa kung masakit ba to, ang ulo, ang tiyan, ngipin, etc. Kailangan bang i-admit o ma-confine sa hospital kapag typhoid fever? Case-to-case basis din ito mga mamis kasi ako nung mga 8 years old siguro ako, nagka-typhoid fever din ako at na-confine sa hospital ng ilang araw. Sa case ng anak ko, thanks God at hindi siya na-confine kasi kumakain at umiinom naman siya ng tubig. Ang sabi ng doktor after 3 days kapag sobrang tamlay na niya at parang walang epekto ang antibiotic o nawalan siya ng ganang kumain, ibalik namin siya sa hospital. At salamat sa Diyos, hindi naman nangyari. Magkano ang aming nagastos?
Private hospital kami at ito ang total sa lahat ng nagastos namin. CBC at urinalysis, 1,370 pesos and antibiotic 330 pesos, a total of 1,700 pesos. Mahirap talaga kapag may sakit ang anak natin lalo na maliliit pa. Huwag mong sisihin ang sarili mo bilang ina kasi ganun talaga kapag bata pa. Madaling mahawa sa mga sakit at weak pa ang immune system. Ipaubaya mo lagi sa Panginoon ang lahat. Magdasal ka lagi kasi si God ang ating ultimate healer.